Si Itoki ay isang normal na estudyante sa high school na abala lang sa pag-aaral at pagsali sa iba't ibang club kasama ang kanyang childhood friend na si Kisetsu. Tahimik ang buhay niya, hanggang isang araw, may nakita siyang love letter sa locker niya. Dito niya nakilala si Sati, isang mysterious na girl na biglang umamin ng feeling sa kanya at nagyayang mag-date. Sobrang saya ni Itoki kahit ayaw ng nanay niyang protective. Tinuloy pa rin niya ang date at pumunta sila sa bahay ni Sati. Medyo kabado si Itoki, pero lalo siyang nagulat nang biglang magubad si Sati at pamatong sa kanya. Nagulat si Itoki, itinulak si Sati at napasilip sa ilalim ng kama, kung saan may nakatagong ninja. Biglang umatake si Sati gamit ang kanay at sipa, sunod-sunod na nagsulputan ang mga ninja, mukhang may assassination attempt. Buti na lang dumating si Kunai, sabay pasok sa bintana gamit ang smoke bomb. Sakto ring dumating si Kisetsu at niligtas si Itoki, sabay ihagis ito palabas ng bintana para makatakas. Habang tumatakbo sa lungsod, humingi siya ng tulong sa isang pulis, pero bago pa makapagsalita ang pulis, sinaksak ito ng ninja. Sunod-sunod ang habol ng mga asasin kay Itoki. Biglang dumating ang kanyang Uncle Tokiseda na parang walang nangyayari. Inutusan pa ang pulis na tama na ang pagpapanggap, sabay hinanda ang sarili sa laban. Sa sobrang bilis, tinalo ni Tokiseda ang mga ninja at agad nilang isinakay si Itoki sa sasakyan kasama si Kisetsu. Pinapante nila si Itoki sa isang mansion sa bundok, at pagdating nila, sinalubong sila ng isang eleganteng babae, si Yamika, pero hindi lang basta babae si Yamika, kundi ang chief ng Iga Village, isang ninja clan na nakihalubilo na sa modernong lipunan. Ibinunyag niya na si Itoki ay tagapagmana ng kanilang lahi, at ang kalaban nilang Koga clan ay gustong siyang patayin. Samantala, sa kampo ng Koga clan, galit na galit ang acting chief na si Kido. Nangako siyang ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanilang leader, at ang target nila ngayon ay si Itoki. Ayaw maniwala ni Itoki sa lahat ng ninja-ninja na ito, pero sinabihan siya ni Tokiseda, maging ninja o mamatay. Pinaalam din sa kanya na ang ama niya, ang dating village chief, ay pinatay, at si Yamika ang pumalit para protektahan ang buong angkan. Dahil sa bigat ng responsibilidad ng nanay niya, napaiyak si Itoki at nagpasya, magiging ninja na rin ako. Kinabukasan, sinabi sa kanya ni Raha na natanggap siya sa Kokuten Ninja Academy, ang nag-iisang opisyal na ninja school sa Japan na aprobado ng NSC, National Ninjutsu Security Committee, nabuo ang NSC matapos ang malawakang ninja war 70 years ago. Para makapasok, kailangan niyang pumasa sa entrance exam. Sa exam day, nagulat sina Itoki at Kisetsu na ang venue ay pagmamay-ari ng Koga clan. Pinasok nila ang exam room, at ipinaliwanag ng instructor ang rules. Laro ito ng hide and seek, kung hindi mahanap ang target sa loob ng 10 minutes, disqualified. Agad natagpuan ni Kisetsu ang target niya. Si Itoki naman, ang hinahanap ay si Sati, oo, yung babaeng muntik na siyang patayin. Habang hinahanap niya si Sati, sinalakay siya ng isa pang ninja, pero niligtas siya ni Kisetsu at sinundan ng ninja sa banyo. Si Sati nga pala yun, naglaban sila, pero nakatakas si Sati at sinugod si Itoki. Agad na gumalaw si Itoki, kumuha siya ng fire extinguisher at sumigaw ng sunog para i-activate ang sprinkler system. Nabunyag ang optical camouflage ni Sati, sinugod siya ni Sati, pero sinipa siya ni Kisetsu. Pagkatapos noon, dumating ang mga NSC ninjas at dinampot si Sati. Gusto pa sanang itag ni Itoki ang target, pero time's up na raw, ayon sa examiner, dahil sinira niya ang sprinkler system. Nang tanungin kung bakit niya ginawang masira ang property, sagot lang ni Itoki, gusto ko lang kayong iligtas. Kahit bumagsak siya technically, pinili pa rin siyang isa sa mga papasok. Samantala, ang NSC captain na si Hayato ay pumunta sa Koga clan para sabihing inaresto si Sati, anak ni Kido, dahil sa attempted murder. Laking gulat nila nang ibunyag ni Kido na itinakwil na niya si Sati isang buwan na ang nakaraan. Habang paalis na si Hayato, may tawag siyang natanggap, nagpakamatay si Sati. Sa bahay ng Aaga clan, takot na takot si Yamika. Ayon kay Tokiseda, may mga Koga spies na nasa loob na ng Ninja Academy, at posibleng pati sa pamilya nila. Pagdating nila Itoki at Kisetsu sa Kokuten Ninja Academy, simula na ng bagong kabanata. Pagbaba pa lang niya sa tren, may napansin agad siyang magandang babae, si Ryoko. Nagpakilala si Ryoko at agad din itong sumama sa mga kaibigan niya. Paglakad ni Itoki, hinarang siya ng ilang members ng Koga clan, mukhang may tensyon na agad. Buti na lang dumating si Kirei, isang babaeng biglang kumaway na parang kilala si Itoki at hinatak siya palayo. Ipinaliwanag ni Kirei na top Koga ninjas ang mga yun. Niyaya niya si Itoki na magkaibigan sila, at agad naman siyang pumayag. Sa orientation, ipinakilala ni Principal Jen ang 3 batas ng ninja. Magtago, iwasan ang pumatay, huwag magtataksil. Dagdag pa niya, kung may lumabag sa mga rules pero hindi nahuli, ayos lang daw yun. Nagulat si Kirei nang malamang kaklase pala niya si Itoki. Sa lunch, binigyan niya ng advice si Itoki kung anong pagkain ang dapat orderin para di mainis ang Koga boys. Pero nung tumingin si Itoki sa kanila, biglang nagalit si Himura.
isang Koga member, akala niya sinisiraan sila ni Itoki, buti na lang dumating si Suzaku, isa pang Koga ninja, at pinakalma si Himura. Ipinaliwanag ni Suzaku kay Itoki na kamakailan lang, pinatay si Kashinaru, isang respetadong pinuno na gustong magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga ninja villages, at ayon sa kanila, Aaga Clan ang may kasalanan. Pagkatapos ng laban, nangakong si Suzaku na ipaghihiganti ng Koga Clan ang nangyari. Sa susunod na araw, nagsimula ang field training na pinagsama ang ilang klase. Ipinakilala ni Kamami Sensei ang ninja suits at ninja course, mga gamit na ni minsan ay hindi pa naririnig ni Itoki. Ipinaliwanag ng teacher na kailangan nilang makarating sa bubong ng tore sa kabilang isla para kunin ang mangju na hawak ng principal, may time limit, kaya kailangan nilang bilisin. Sinubukang gayahin ni Itoki si Kisetsu para i-activate ang kanyang suit, at gumana naman, pero hindi siya makagalaw. Buti na lang dumating si Ryoko at inayos ang setting ng suit gamit ang skills niya bilang anak ng Saiga Clan, eksperto sa ninja tech. Excited si Itoki, pero sumobra ang energy kaya nahulog siya sa bangin, buti na lang ligtas siya. Dahil gumana ang ninja suit, binalaan siya ni Ryoko na huwag masira ang core ng suit, dahil mawawala ang power nito. Tumakbo sila papunta sa kabilang isla, pero pagdating sa tulay, hinarang sila ni Suzaku, bigla siyang umatake, pero nakasalo agad si Kisetsu, dahil doon, nakatakbo sina Itoki at Ryoko papunta sa island. Pagdating sa isla, napansin ni Itoki na may nangyayari kaya pinone niya si Ryoko, nahanap niya si Kirei, sugatan at sira ang ninja core, inatake raw siya ng mga taga-Koga. Habang tinutulungan siya, biglang nakita ni Itoki na may isa pang estudyante na binabantaan, pinilit niyang harapin si Himura, pero nasupalpal siya at sinabayan ng bugbog. Tinangkang sirain ni Itoki ang ninja core ni Himura, pero nabigo siya, lalong lumala ang bugbog. Buti na lang dumating ang principal at pinigil ang lahat. Bago umalis, nakuha pa ni Itoki ang isang mangju mula kay Himura at ibinigay ito kay Kirei. Binitbit niya si Kirei pabalik sa tulay at sinalubong sila ni Ryoko, na kumuha rin ng sarili niyang mangju. Iniwan niya si Kirei sa pangangalaga ni Ryoko at umakyat sa tower para kunin ang natitirang mangju. Pagdating niya, hinarap siya ni Jizen, sabi nito, ang tunay na ninja, may puso at espada, pero dahil daw kulang si Itoki sa pareho, kinain niya ang huling mangju at bumagsak si Itoki sa test. Kinabukasan sa lunch, napansin ni Itoki na iniiwasan siya ng classmates niya. Sina Himura at mga kaklase niyang taga-Koga ang nananakot sa sinumang lalapit kay Itoki, pero sabi ni Kisetsu, deadman na lang. Sumama si Itoki kina Kisetsu, Kirei, at Ryoko sa mesa. May 2 araw na lang sila para maghanda sa written exam tungkol sa ninja tools, kaya todo review ang grupo. Dahil hindi pumasa si Itoki sa training, nag-offer si Ryoko na tulungan siya. Gumawa sila ng study group kasama sina Kisetsu at Kirei. Pero biglang sinabi ni Kirei na hindi na kailangang mag-aral. May sikreto raw na sagot si Kamami. Buti na lang, si Ryoko, na bihasa sa ninja tools, alam kung paano ito makuha. Sumali rin ang 2 estudyante na humanga kay Itoki sa tapang niya. Gabi na, pumasok sila sa opisina ni Kamami para kunin ang sagot. Gamit ang drone shuriken, nahanap nila ang safe at susi. Pero biglang nahuli sila ni Kamami, ginawang distraction ni Kirei ang sarili para makatakas ang iba dala ang sagot. Pero kinabukasan sa test, laking gulat nila, maling sagot ang nakuha nila. Tawa ng tawa si Himura sa kabilang mesa, alam na niyang maloloko sila bago pa magsimula. Bilang parusa, nag-clean ng duty sina Itoki at team, kahit pasado si Ryoko, tumulong pa rin siya. Habang naglilinis, sinabi ni Kisetsu kay Itoki na may traidor sa grupo, posibleng galing Koga, at may nag-leak ng strategy nila. Samantala, natanggap ni Hayato ang autopsy results ni Setomi, may kakaibang chip na nakita sa utak nito. Nagtapos ang term at tinawag ni Kamami ang lahat ng estudyante, in-announce niya ang pinagsamang practical exam, na taon-taon, may na-hospital, minsan may namamatay. Habang nag-uusap ang grupo tungkol sa strategy, mas focus sina Itoki at Kisetsu sa paghahanap ng traidor. Bilang suporta, binigyan ni Ryoko si Itoki ng Saiga Ninja Disguise Tool, nagbabago ng boses at anyo kapag sinusuot kasama ang suit. Si Kosetsu naman, may sariling plano, target niya si Suzaku sa exam. Nag-aalala si Itoki, pero sabi ni Kosetsu, ganito talaga ang buhay ng ninja. Na-frustrate si Itoki at lumabas para magpahangin, doon niya nakasalubong si Jizen, na nagyaya ng tea at mangju. Doon, nagtanong si Itoki, ganito ba talaga ang mga ninja? Puro patayan, sagot ni Jizen, hindi siya nag-iisa. Pati ama niya at dating leader ng Koga, ganun din ang naramdaman noon. Kinabukasan, nag-training si Kisetsu at Itoki para sa exam. Gumawa sila ng iba't ibang plano para talunin si Suzaku, pero nang itapon nila ang papel sa basura, may nakapulot. Dumating ang exam day, habang papunta ang Koga group sa location ni Itoki, nambush sila at nawala ng malay,
Lumabas ang traidor, akala niya tinulungan niya si Koga. Pero ang totoo, si Itoki pala yun na naka-disguise. Sinabi ng traidor na wala siyang choice, kasi papatayin ang buong village niya. Hinayaan siya ni Itoki, dahil planado lahat. Si Kisetsu naman, tumuloy para harapin si Suzaku. Nagulat si Himura nang malaman na si Itoki pala ang traidor sa disguise, pero mas nagulat siya nang mag-disguise reveal rin si Himura, si Suzaku pala talaga siya. Nagkasagupa sina Itoki at Suzaku, tinamaan si Itoki ng maraming beses, pero tumindig pa rin, ayaw niyang sumuko, dahil gusto niyang putulin ang cycle ng paghihiganti. Nagtapon si Itoki ng smoke bomb, tinire siya ni Suzaku ng sunod-sunod na kanay, pero nakaiwas si Itoki at lumundag paarap, sinuntok ng malakas si Suzaku at winasak ang kanyang ninja core, tumunog ang bell, hudyat ng pagtatapos ng exam, bumagsak si Itoki, pagod na pagod. Sa infirmary, naghintay ang mga kaibigan niya, at lumuwag ang dibdib nila ng damilat na si Itoki. Kinabukasan, binalaan siya ni Kirei, masyado kang mabait. Baka pagdating ng panahon, yan pa ang ikapahamak mo. Samantala, hinarap ni Kirei si Suzaku tungkol sa mga nawawalang estudyante, pero inutusan lang siya ni Suzaku na huwag makialam. At ang mas nakakagulat, sumunod si Kirei, at tinawag siyang master.